Hindi lang to basta-basta biko dahil nilagyan natin to ng buko at marami pang mga sangkap na nagpasarap at nagpa-creamy nga sa kanya. Kaya naman gagawa na naman ulit ako nito kasi nagustuhan nga nila nanay. Hindi na nga pala 1 kilo itong malagkit na bigas kasi nabawasan na nga ito noong isang araw. Kaya naman itong natira ay naisip ko nga ang gawing biko. Umabot nga pala ng 3 hugas ang ginawa ko dito sa malagkit na bigas bago natin isaing. At habang isinasaing nga natin ito mga idol ay kinakahid ko na nga itong buko na gagamitin natin. Bang version nga ito ng biko kasi lalagyan nga natin ito ng buko. Ito sa kawali ay ilalagay na nga natin itong gata at saka itong ube condense. Mekos-mekos lang naman natin ito hanggang sa maihalo na nga natin ng maayos. Nakapaglagay nga rin ako dito mga idol ng kunting asin. Nasa sa inyo naman kung maglalagay pa kayo dito ng asukal pero hindi ko na nilagyan kasi meron naman itong condensed milk. At kapag malapot na nga ito ay ilalagay na nga natin dito itong kinayod na buko. At ang sunod na ilalagay na nga ay itong sinaing na malagkit na bigas. Mekos-mekos mo lang naman sila hanggang sa maihalo na nga ng maayos. Abay habang niluluto ko nga ito mga idol ay takam na nga ako dahil nga sa sobrang bango. At dahil sa luto na nga ito mga idol kaya naman ililipat na nga natin ito dito sa lagayan. Kailangan maganda talaga yung pagkakalagay dito para presentable naman tingnan. Pagkatapos kasi nito ay gagawa pa tayo ng sauce or toppings para mas maging creamy nga itong biko. Grabe, siguradong napakasarap nga nito mga idol kasi meron itong halong buko. Kung available naman sa inyo mga idol yung langka, siguradong napakasarap din ito ihalo dito sa biko. Bago nga pala tayo gumawa ng sauce ay papalamigin muna natin to para medyo tumigas. Dito sa kawali ay maglalagay din tayo dito ulit ng gata at saka itong asukal. Hindi siya masyadong marami mga idol asing katamtaman lang talaga yung inilagay ko. Nakapaglagay nga rin pala ako dito ng kunting cornstarch para magkaroon naman ng buhay itong ating sauce. At syempre, isang pirasong itlog para mas maging malinamnam. Para pumantay nga rin yung lasa ay maglalagay rin tayo dito ng kunting asin. Kung available sa inyo yung pandan mas maganda rin naman pero ako itong vanilla na lang yung aking inilagay. Kailangan maganda talaga yung pagkakahalo bago natin buksan itong apoy. Bago ko nga pala makalimutan nakapaglagay nga rin pala ako dito ng kunting condensed milk. At dahil sa malapot na nga itong sauce mga idol ay gagamitin na nga natin itong pang toppings na magpapakreamy nga dito sa biko. Grabe, siguradong magugustuhan talaga to ng mga bata at pwedeng nga panghanda. Lalong-lalo na kapag may birthday, sa Pasko at saka sa bagong taon. O diba mga idol, napakadali lang naman gawin. Magkakaroon na tayo ng mas masarap, mas creamy na biko. Ayan, ready to eat na mga idol. Ito na yung pinakahihintay ng lahat, yung tikiman time. Hanggang sa muli mga idol, marami pong salamat sa panunood. Mga kababayan kong waray, lalong-lalo na dito sa Bayan ng Palapag, dako nga salamat sa iyo mga idol. Sa suporta niyo sa page na to mula noon hanggang ngayon. At syempre sa mga followers natin sa iba't ibang dako ng Pilipinas maging sa ibang bansa. Maraming salamat po ulit sa inyo mga idol. Kung inyo pong naibigan ang ating content ngayong araw, paki-like and share na lamang po. Marami pong salamat.